kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang pinakahihintay nating mga naglalagablab na mga pasilip para sa paparating na chapter 1175 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to fam ay pinamagatang Nidhogg at base pa nga lang dyan ay magkakaroon na kagad tayo ng ideya kung sino nga bang pinapatungkulan ng title ng chapter. Pero bago nga natin puntahan yan fam ay dumako na muna tayo sa unang eksena kung saan makikita natin si Sanji na nakarating na sa mga kapwa niya Straw Hat Crew na sina Nami, Usopp, Robin at Jinbei. Kung maalala nga natin fam ay maliban kay Robin ay nakawala ng 3 mula sa matitibay na arrows na nakapalupot sa kanila at naging posible yan dahil sa ginawang pagtatangka ni Brook na makausap si Ganko at may paalala sa kanya ang kanilang pinagsamahan sa nakaraan. Yan nga fam ang dahilan kung bakit nawala ang pagkakasapi ni Im-sama sa katawan ni Ganko at muling bumalik ang kontrol ng Holy Knight sa kanyang sarili. Sa sandaling panahon namang yan ay nagawa ni Ganko na pakawalan si Brook, pati na rin ang iba pang Straw Hats mula sa kanilang pagkakatali sa kanyang arrow ability. Yun nga lang ay hindi rin nagtagal at muli nang naagaw ni Im-sama ang kontrol sa katawan ni Ganko. At pagkatapos nga nito ay kagad na niyang inatake si Brook habang tinatanong ito kung sino raw pa talaga siya sa buhay ni Ganko. Sa pagpapatuloy naman ng eksena ng pagdating ni Sanji sa lugar ng grupo ni Nanami, ay makikita na natin ngayon si Blackleg na ginamit ang kanyang teknik na Diablo Jambe at sa pamamagitan nga ng kanyang nag-aapoy na paa ay madali lang niyang nasunog ang matutulis na mga tinik na nakapulupot sa katawan ni Robin. Talagang nakakagulat yan fam dahil hindi man lang nga ang advanced technique ni Sanji na Ifrit Jambe na gumagamit ng mas mainit na asul na apoy ang kanyang ginamit para sunugin ang mga tinik ni Saint Summers kundi ang kanya lang pinaka-basic na technique. Ibig sabihin yan fam ay mas malakas talaga si Sanji kumpara kay Jinbei dahil wala man lang ang nagawa si Jinbei para matanggal ang mga tinik na nakagapos sa katawan ni Robin. Malaki rin ang posibilidad fam na kaya rin ni Sanji na sunugin ang mga arrows ni Ganko dahil madali niya lang nasunog ang mga tinik ni Saint Summers. Pero alam nyo fam, ito pa nga ang mas matindi dyan dahil ang eksenang yan ay maaaring manguhulugan na kasing lakas na ngayon ni Sanji ang kaliwang kamay ng Pirate King na si Scopper Gaban. Dahil kung matatandaan nga natin ay tanging si Gaban lang ang may kakayahang makaputol sa mga tinik ni Saint Summers. Habang ang ibang malalakas na giants naman, katulad ng dating Marine Vice Admiral na si Jaguar Diesel, ay walang nagawa para putulin o tapatan man lang ang mga tinik ni Saint Summers, kahit na gumamit pa siya ng armament haki. Kaya naman ang ibig sabihin niyan fam ay kapantay na ni Sanji ang antas ng lakas ni Gaban, dahil tanging silang dalawa pa lang ang nakakagawang makahati at makasunog sa mga tinik ni Saint Summers na mas matitibay pa sa bakal. Partida pa nga yan fam dahil hindi pa na-awaken ni Sanji ang kanyang Conqueror's Haki. Kaya paano pa kaya kapag natutunan ni Blackleg gumamit ng Advanced King's Haki sa kanyang mga atake? O diba fam? Sadyang karapat-dapat talaga si Sanji na maging kaliwang kamay ng susunod na Pirate King na si Luffy. At kung ang kaliwang kamay nga ng future Pirate King ay nagpakitang gila sa chapter na to, ay hindi naman syempre papayag na basta na lang magpatalo ang kanang kamay na si Zoro. Pagkatapos kasi fam na mapalaya ni Sanji si Robin sa pamamagitan ng pagsunog niya sa mga tinik ni Saint Summers, ay biglang lumipat ang eksena sa mga batang giants na nailigtas sina Luffy at Prince Loki sa nakaraang chapter. Matatandaan nga natin fam na nasalo ng dambuhalang Black Dragon form ng Accursed Prince at ng Gear 5 technique ni Luffy ng Gomu Gomu no Rice Cracker Belly ang mga batang giants pati ng kanilang mga magulang. Subalit nananatili pa rin ngang nakapulupot sa katawan ng mga bata ang invisible na mga tinik ni Saint Summers.
Sa chapter na to naman fam, may makikita natin si Zoro na kasalukuyan ang kasama ang mga batang giants. At dito'y ginamit niya ang isa sa kanyang mga espada at madaling pinutol ang matutulis na tinik ni Saint Summers na nakapulupot sa katawan nila. Matapos namang mapalaya ni Zoro ang mga batang giants mula sa teknik ni Saint Summers ay kagad siyang pinuri ni Luffy na sinasabing, katulad nga ng inaasahan ay ang galing ng ginawa mo Zoro, may tiwala talaga ako sa'yo. Grabe naman tong si Zoro fam no? Talagang hindi siya pumayag na si Sanji lang ang may mabangis na moment sa chapter na to. Nagpapakita lang yan fam na sina Zoro at Sanji pa rin talaga ang kasama ni Luffy na bumubuo sa Monster Trio ng Straw Hats. Kagaya ng Monster Trio ng Old Era na sina Roger, Rayleigh at Gaban. Medyo nakakadismaya lang talaga na hindi nga tulad ni Zoro at Sanji ay walang kakayahan si Jinbei na putulin ng mga araw at tinik ni Gango at Saint Summers. Siguro fam may pangit na matchup lang talaga ang napunta kay Jinbei. At syempre kung sa tubig ginanap ang laban, ay walang may kayang pumantay sa kanya dahil siya ay isang fishman. Isama pa natin ang hindi mapapantay ang talento ni Jinbei bilang helmsman ng crew na kayang magmaniobra ng barko ng Straw Hats na Thousand Sunny kahit sa loob pa ng isang dambuhalang tsunami. Tsaka wag rin nating kalimutan fam na si Jinbei ang siyang unang nagligtas sa mga batang giants. Nung apulahin niya ang naglalagablab na apoy na muntika ng lakaran ng mga bata at sumunog sa mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam, matapos nga naputuli ni Zoro ang mga tinik ni Saint Summers na nakapulupot sa mga bata, ay inihatid na sila ng higanteng Black Dragon form ni Prince Loki papunta sa Western Village kasama si Elder Jarul. Pero teka muna pala fam, katulad nga ng nasaksihan natin kanina ay malaya na ngayong nakakakilos si Zoro para ito ng kanyang atensyon sa pagliligtas sa mga bata. Kaya naman ang ibig sabihin yan ay wala ng persa ng Domi Reverse Giants na pumipigil sa kanya. Hala fam, ganun lang ba talaga kadaling natalo ni Zoro ang Demon Giant Army ni Im-sama? Hindi ba supposedly ay ubod ng lakas at hindi namamatay ang mga karakter na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Domi Reverse ni Im-sama? Katulad ng nangyari kay Rox, na hagyanang matalo ni na Roger at Garp. Sapat na nga kaya ang ginawa ni Zoro na pagsalubungin ang atake ni Dory at Brogy upang tapusin nila ang isa't isa? O maaari kayang hindi na sa atin pinakita ni Oda kung paano talaga tinapos ni Zoro ang laban? Grabe fam, kung totoo ngang mag-isa lang inubos ni Zoro ang Demon Giant Army ni Im-sama, ay talagang nasa ibang antas na ngayon ang lakas ni Zoro. At kung in-off-screen nga ni Oda ang laban ni Zoro kina Domi Reverse, Dory at Brogy, ay magpakita man lang sana siya ng kahit isang maikling flashback para magkaroon tayo ng ideya kung paano nga ba talaga pinabagsak ni Zoro ang mga dapat sana'y immortal at malahalimaw sa lakas na Domi Reverse members ng Giant Warrior Pirates. Pagkatapos naman nga fam ng ibang klase at nakakamanghang pagpapakitang gilas ni Zoro sa chapter, ay makikita naman natin ngayon ng isang flashback kung saan piniliwanag ni Elder Jarul kung ano ba talaga ang totoong taglay na Devil Fruit ng Accursed Prince. Sinabi ni Elder Jarul na ang legendary Devil Fruit nga raw na siyang national treasure ng kaharian ng Elbaf ay ang mythical Zoan na Ryo-Ryonomi Model Nidhogg o Dragon Fruit Model Black Dragon. Ipinaliwanag dito ni Elder Jarul na ang kahit sino man nga na kumain ng Devil Fruit na ito ay magiging pinakamalaking dragon sa buong mundo. Subalit ang laki raw ng Black Dragon ay malilimitahan ng mismong laki ng individual na kumain ng nasabing maalamat na Devil Fruit. Sinabi ni Elder Jarul na yan nga raw ang dahilan kung bakit ang mga nagmula lang sa lahi ng Ancient Giants ang siyang makapagpalabas ng totoong potensyal ng mythical Zoan Nidhogg. Pagkatapos naman yan fam ay kinwento ni Elder Jarul ang tungkol sa isang God of War na siyang orihinal na nagtataglay ng Nidhogg na Devil Fruit at may hawak ng legendary weapon na Ragnir. Hindi nga lang raw ang maalamat na Devil Fruit at legendary weapon ang tinataglay ng God of War dahil meron din daw itong kasamang tapat na alalay ng isang ice squirrel na si Ratatoskr.
Sinabi ni Elder Jarul na nung unang panahon raw ay nakaharap ng God of War na ito ang Sun God sa isang matinding laban. Dagdag pa ni Elder Jarul ay ayon nga raw sa alamat ng Elbaf, mula nung namayapa na ang God of War ay nagsimulang manirahan ng espiritu ng Ratatoskr sa loob ng Ragnir, nang sa gayon ay bantayan ng legendary fruit ng kanyang master. Hanggang sa dumating ang araw na may mahanap na itong karapat-dapat na sunod na magmamay-ari ng maalamat na devil fruit na Black Dragon Nidhogg. Grabe fam, sobrang daming pasabog na naman ang pinakawala ni Oda sa chapter na to. Ibig sabihin pala niya na katulad ni Luffy, ay isa ring ancient god ang kinakatawan ngayon ni Prince Loki. Kung ganun ay si Luffy pala ang Sun God, si Prince Loki ang War God, habang si Shirahoshi naman ang Sea God. Pero teka fam, parang pamilyar ang mga pangalang yan ah. Hindi ba't minsan na nating nakita si Im-sama na hawak-hawak ang mga wanted posters at larawan ni na Luffy at Shirahoshi, kasama ang larawan ni Princess Vivi at ang wanted poster ni Blackbeard? Ibig sabihin siguro niyan fam ay hindi pa alam ni Im-sama na si Prince Loki ang kumakatawan sa War God sa eksenang to. Kaya hindi pa natin makikita dito ang larawan ni Prince Loki. Pero kung sina Luffy at Prince Loki ang kumakatawan sa Sun God at War God ng New Era, at si Princess Shirahoshi naman ang reincarnation ng ancient weapon na Poseidon at siyang kumakatawan sa bagong Sea God, ano naman kayang ancient god ang nire-representanin na Blackbeard at Princess Vivi? Alam niyo fam, parang mas lumilinaw na ngayon ang dahilan kung bakit natalo ang Ancient Kingdom laban sa Persa ni Im-sama. Katulad kasi ng nabanggit ngayon na Elder Jarul sa chapter, ay naglaban raw nung unang panahon ng War God at ang Sun God. Ibig sabihin yan fam ay malaki ang posibilidad na hindi pa nagkakaisa ang mga ancient gods na ito nung panahon ng Void Century. Kaya siguro sila nagawang matalo ni Im-sama. Kaya naman sa pagkakataong ito ay dapat nang magkaisa ang mga kumakatawan sa sinaunang ancient gods, katulad ni Luffy na bagong Sun God at Prince Loki na bagong War God, nang sa gayon ay magawa na nilang mapabagsak ang Persa ni Im-sama sa panahong to. Ibang klase rin talagang mag-setup ng kwento si Oda fam, no? At talagang totoo nga ang sinabi niyang mas bibilis na ngayong 2026 ang takbo ng kwento. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita na natin ngayon si Luffy na nasa kanya pa ring Gear 5 form, na bigla na lang ginamit ang kanyang bagong teknik na Gomu-Gomu no Don Thor Rifle para atakihin si Saint Summers. Ito fam yung Gear 5 version ng Gomu-Gomu no Thor Elephant Gun na unang ginamit ni Luffy sa Dressrosa arc. At sa teknik nga nito ay makikita natin kumonekta ang dambuhalang kamao ni Luffy sa katawan ng Holy Knight. At pagkatapos naman ngang saluhin ng katawan nito ang buong persa ng suntok ni Luffy, ay saka naman lumabas ang napakatinding daloy ng kuryente na mabilis naman ngang tumusta sa katawan ni Saint Summers. Ayan fam, sa wakas ay mukhang matatapos ng kasama nitong si Saint Summers at sana lang talaga hindi na ulit siya bumangon pa. Pero kung sakali man nga na hindi pa talaga dito tuluyang matutumba ang kumag na Holy Knight, ay pwede pa siyang makamatch up ni Sanji para naman may pagkakataon pa si Blackleg na ma-awaken ng kanyang Conqueror's Haki. Pagkatapos naman nga fam na tustahin ni Luffy si Saint Summers, ay makikita na natin ngayon ang dambuhalang Black Dragon form ni Dog ni Prince Loki na madaling tinalo ang halos lahat ng mga naglalakihang nightmare monster sa St. Killingham sa pamamagitan ng pagpapaulan ng kidlat sa mga ito. Matapos namang masilayan ni Im-sama ang Black Dragon form na ito ng Accursed Prince, ay makikita natin ang totoong katawan nito sa loob ng Pangaea's Castle na sinabi ang mga katagang, "Ngayon alam ko na, dito lang pala sa Elbaf kita matatagpuan, Nidhogg." Grabe fam, totoo pala talagang nasabi natin kanina na hindi nga alam ni Im-sama na si Prince Loki ang siyang kumakatawan sa War God sa panahong to. Ibig sabihin yan fam, ay tama rin ang nabanggit natin sa huli nating video na pinaprotektahan lang talaga ni Shanks si Prince Loki nung tinalo niya ito at binalik sa Elbaf, 6 na taon nang nakakaraan. Nangangahulugan yan fam na intensyon talaga ni Shanks na itago si Prince Loki mula kay Im-sama at sa world government hanggang sa panahon na makarating na si Luffy sa Elbaf.
At pagkatapos nga ng mahigit 800 taon, ay magkita na ulit ang Sun God at War God. Grabe na talaga to, fam. Nakaka-excite tuloy malaman kung ano talagang nangyari sa Void Century at bakit kinailangan pang maglaban ng unang Sun God at War God sa panahong yun. Kaya naman pala tila ba nagngingit-ngit sa galit si Im-sama habang nakatitig sa mga larawan ni na Luffy, Blackbeard, Princess Shirahoshi at Princess Vivi. Dahil sila ang kumakatawan ngayon sa unang mga ancient gods na lumaban sa pwersa ni Im-sama. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Sino nga kaya ang nire-representang ancient gods sina Blackbeard at Princess Vivi? Nakakatuwa namang malaman na hindi lang pala tungkol sa pagiging pirata ang storya ng One Piece. Dahil mas malalim pa pala dito ang pinagmulan ng kasaysayan ng kwento. At syempre fam, hindi pa dyan natatapos ang magagandang balita. Dahil walang break ang One Piece manga sa susunod na linggo. Kaya naman asahan natin ang Chapter 1176 ay lalabas ng March 6 Friday para sa fan translation at March 9 Monday naman para sa official release. Paki-comment na lang rin dyan sa baba fam kung ano pang mga ideya nyo tungkol sa siksik sa pasabog na chapter ngayong linggo. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!